Hello mga savings, welcome for another video. So ang i-discuss pala natin in this video is napapanahon topic. So buying EV car or gas car. So ano nga bang mas matipid or gaano ba kalaki yung matitipid natin? Yung mga nagpaplanong bumili ng bagong sasakyan sa panahon ngayon or yung ibang gustong mag-upgrade na may sasakyan na. So ako nagpaplano or nagtitingin ako. So nag-research ako kung ano nga ba mas makakatipid based sa computation na ginawa natin. So kung interested ka sa ganito content, this video is for you. So more on gas price din pala ito mga savings. So ito yung computation na ginawa natin, which is di-discuss din natin yan. So gumawa tayo ng dalawang comparison, dalawang sasakyan. Yung isang sasakyan meron ako, saka yung isang sasakyan which is EV car, tapos kung magkano yung declared nila per kilowatts or kilometers per charge. Kumbaga kung magkano yung cost. And then ito pala yung sasakyan natin, dalawa, isang gasoline saka isang diesel. So yan, nakapark na lang muna siya. Actually, nagko-commute ako lately. So, yun, pinag-iisipan natin. Pero magkano nga ba yung matitipid natin? And then, nilagay ko rin dito. So, nagmahal na yung kilowatts charge. So, dati nasa 13 or 12 lang yan. Alam ko, depende rin yan kung gaano kalaki yung, kumbaga yung kinoconsume mo per month. So, ayan, 15. Expect natin, tataas pa daw yan. Hindi ko alam kung hanggang saan tataas. So, again, depende yan kung gaano kumbaga, the more na mas mataas yung kinoconsume mo, the more na mas mataas yung kilowatts per hour. Yun, so we are comparing BYD Seal versus Toyota Vios. So medyo kumbaga sila lang kasi yung may sedan eh. Sedan pareho. Pwede akong kumuha ng iba pero mas maganda kasi yung may actual brand kesa as general. So, and then, real cost, driving in the Philippines, and by the end, you will know much actually kung magkano yung masasave natin. So, start na tayo dito sa computation natin. So, unang car is yung nasa left side, BYD Seal. So, ang computation ng kilometers per kilowatts nila is 100 kilometers is 18.2 kilowatts, and then yung current rate ng Meralco natin kung mag-home charge 14.99. Ngayon, kung sa labas naman kayo mag-charge is medyo mahal. Yung iba 35, yung iba 30, yung iba 38. So ginawa na lang 35 yung sa mga Shell, yung sa mga AC mobility. So kinumpute din natin based diyan sa 14.99 ang kilometers, kumbaga ang kilowatts per kilometer is nasa 5.45, which is ang EV cost per kilometers is 2.75. And then kapag yung sa ano naman, yung sa mga charging is 6.37. So hindi na natin nilagay dito yung mga free charging kasi yung mga kumbaga yung mga free charging sa mga mall, hindi naman siya talaga sustainable at hindi naman lahat ng user magtsatsagang pumila sa SM or sa mga pre-charging para makakuhang pre-charging. Ang pinaka-ideal talaga dyan is sa home charge. Anyway, kung marami kang time, kumbaga talaga na mapumila, better kasi may mga free, magandang pero hindi yan magtatagal. So, and then sa Vios, ano natin is yung before na price na nasa 55 yung gas, ito diesel. So, nasa 55 before yung gas prior nung war. And then ngayon, yung gas nasa 88, pataas pa yun ng pataas. Same with electricity bill naman. So, ang cost niya, ang nilagay ko dito, 15 kasi nasa 15 to 19 talaga yung Vios eh. Sobrang tipid nito sa gas. And then, based sa driving habit ko, kasi nakadepende sa akin yung computation nito is hindi naman talaga ako nagpupurong city lang. So, city and expressway talaga or highway. So, talagang kumukonsume ako ng 15, minimum mga 15, 16, 17 per liter. So, ang cost niya is 3.67. So, kung mapapansin nyo, seal yung ginawa natin ditong comparison. Pero dito, based dun sa price prior yung war, kasi hindi rin naman magtatagal tong war na to. So, nagkaka-hype na bumili ng EV, pero alam naman natin, EV is future na. Pero nagkaka-hype kasi dahil sa war. Pero, i-compare natin, sample matapos na yung war, bumalik sa dating presyo. So, ang comparison yan is nasa 1 pesos, nasa 1 peso yung savings natin or less than 1 peso pa. Pero sa price ngayon, since may war, pataas pa, almost double. So, depende talaga sa model na bibili nyo eh. Ngayon, may mga mas mababang model sa Seal, yun mas matipid pa talaga. Pero, depende kasi kung anong bibili na model nyo. Pero, mas matipid talaga yung gas, pero kung titingnan nyo, hindi talaga ganun kalaki yung matitipid nyo. Lalo na kapag bumalik na sa dating presyo. And then, kapag dito naman half
half. Kasi dito mag-shell out ka kasi ng pera dito na malaki since mag-upgrade ka. Or kung bago ka naman, wala kang comparison, which is much better talaga to. Pero kung meron kang existing car, nagpaplano kang bumili ng bagong EV car, worth it ba siya? Kumbaga sa matitipid mo per kilometers. I-discuss din natin later. The more na mas maraming kilometers yun na kukonsume mo or natatakbo mo, the more na mas malaki matitipid mo. Which is, halos sa lahat ng aspeto naman, may lamang yung EV car, pero kumbaga, willing ka ba mag-shell out ng mas malaking amount para magkaroon ng EV car? So, yun naman. So, in example natin yung SUV nila, which is yung BYD tank. So, medyo mas mataas to kumonsumo ng kumbaga ng kilowatts per hour kasi mas malaking sasakyan sa 7-seater, consider as SUV din. So, kung halimbawa, i-compare natin yung tank sa Vios, so, eto kasi mas lamang talaga to kasi sa mga tech. Pero, ang point lang natin dito, yung sasakyan na mapupunta ka sa point A to point B. So, eto. So, almost pantay na siya. Kung halimbawa, kung i-compare mo, kung halimbawa, magno-normal sedan ka, compare sa SUV ng electric, parehas lang. Parehas lang. So, kung halimbawa, wala ka naman home charging, and then dito siya, mas mataas pa. Mas mataas. Ngayon, i-compare naman natin SUV sa diesel. So, mas malaki talaga. Pero kung i-compare nyo, BYD tank versus previous price ng diesel, 3.60 and then 4.58, less than 1 peso din per kilometers. And then, dito talaga magkakaano kasi sa sobrang taas ng diesel ngayon, umabot ng 120, pataas pa, nasa times 3 na yung price. So, laking difference din ng diesel sa gas. Pero kung halimbawa, ito, i-compare mo naman yung video sa BYD tank, mas tipid ka pa dito compare sa BYD tank. Then yun. So, simple rule lang dito. So, masulit yung EV kung mas marami kang tinakbong kilometer. So, here's why. So, based sa gastos natin, yung sa Vios, yung sa dating presyo, ba't ba pinipilit pa natin ilagay dito yung 55, saka 88, yung current? Kasi hindi naman forever yung gera na yan. Eventually, magsasubside din yan. So, babalik din sa dati yung presyo. Kung hindi naman umabot ng 55, mga 60, hindi siya ganun kalaki. So, babalik din sa dati yan. So, and then yung current gasoline price, so ito. So, yun nga, binanggit natin kanina, and then ito, almost half. So, saving per kilometer natin, nung dating price, kapag bumalik na sa dati, is 1 and then 3. Dito naman 3 yung sa current price. So, ito, ang verdict dito. So, kapag low usage ka lang, so halimbawa, 10 to 20 kilometers per day ka lang, which is converted to 300 to 600 kilometers per month. So, ang matitipid mo lang kapag bumalik na sa dati yung price is 562. So, kapag yung current price naman ng gas, hindi to diesel, gas is 1,800. So, worth it ba mag-upgrade sa ganyan? Halimbawa, ito lang ang tinatakbo mo. Monthly, 300 to 600 kilometers per month. 1.8 na savings para sa gas, hindi siya worth it. So, punta naman tayo sa low usage. Ako dito ako papasok sa low usage kasi kinumpute ko ako personally kumbaga ang commute ko is work from home 3 times a week. So nasa 90 kilometers per day, nasa 1,000 kilometers per month ako. So dito ako papasok. So kung halimbawa gas ang gagamitin ko, so, kapag bumalik na sa dati, 1,000 lang yung matitipid ko. So, hindi siya ganun ka-worth it para mag-upgrade sa 1,000 unless yung mga free charging. Pero, again, hindi yung sustainable. So, and then mag-e-effort ka ng time para pumunta sa mall. Ako, personally, yung SM nasa 500 meters lang mula sa amin. Pero, tamad na tamad ako pumunta sa parking. Tamad as much as possible. Siguro sa age ko na rin. Kung kaya kong hindi pumunta sa SM, hindi ako pupunta. So, yung pag-charge, siguro motivation yung kasi may free. Pero kahit na may free at makakatipid ako, siguro hindi ako lagi pupunta sa SM para mag-charge, para mag-try, para pumila. So, yun yung personal opinion ko naman. So, and then, yun nga, ang matitipid ko kapag nag-switch ako sa EV, sa gas or sa kilometers per gas is 3,768 per month using the computation of 1,000 kilometers. So, hindi pa rin siya worth it. So, magbabago siya dito na. So, kapag ang usage nyo is 60 to 100 kilometers per day and then 3,000 kilometers a month, so,
Yung dati, kapag bumalik sa dati na presyo na 55, hindi pa rin siya worth it kapag ganito. And then, magiging worth it siya kapag ganito na. Kapag yung current price na kapag yung current price na. So, kapag yung current price na, tapos ganito ang tinatakbo mo, ganito kalaki yung matitipid mo, 9,420. So, medyo malaki-laki na yan. And then, kapag pataas pa ng pataas ang gas, pero yung iba din diskarte ngayon, instead na magdala sa sakyan para makatipid, mag-commute ka na lang. Hanggang mag-subside lang yung gera. Ngayon, kapag nagpatuloy yung gera at nag-continue, pero feeling ko hindi yan magtutuloy-tuloy kasi magkakaroon ng pressure sa US-Israel kasi global economy na yung nakataya dyan. Hindi yan magtatagal. Eventually, babalik yan sa ganitong amount. Pero, halimbawa, in case na magtagal, maganda talaga mag-EV. Pero currently, kapag bumalik sa dati, hindi pa rin worth it yung 280. Hindi pa rin worth it para mag-switch yung 2,820 na masisave mo for 3,000 kilometers. Marami pang ibang dyan, aspeto dyan na matitipid sa EV, pero ang computation natin ngayon is based doon sa fuel muna. So, worth it siya kapag ngayon, pag nag-continue, pero feeling ko din magko-continue yan. So, babalik sa ganito, hindi pa rin worth it. So, gagawin na lang ng iba ngayon na maraming sasakyan, na malayo yung office, nagko-commute na lang. Then, final verdict. So, if you drive more than 3,000 kilometers, so EV is worth it. Lalo na kapag nagpatuloy. If you drive less, that gas is still practical. So, nakita naman natin sa computation yun. And then, so gas isn't dead yet. So, but alam na natin, EV will take over na rin. And then, baka mamaya meron pang, kumbaga, mas maimbento na car na mas sustainable kaysa sa EV na gumagamit ng battery. Hindi natin alam. But for now, EV is taking over. So, EV is not always cheaper. Yun nga, natin, if you don't drive much, and then, or if charging is inconvenient kapag halimbawa, wala kayong home charging, babase lang kayo dun sa AC Mobility, saka dun sa Shell na 35 o 38 kilowatts ang fee. So ang ending niyan, kapag lagi kayo nagpapa-charge dun sa Shell sample o kaya dun sa mga AC Mobility na malaki yung charge, negative pa. So mapapakinabangan nyo siya kung home charging. Ito yung matitipid nyo based dun sa previous price. Pero kung aasa kayo dun sa mga charging sa labas, lugi pa kayo. Using 100 kilometers, 1,000 kilometers, 2,000 kilometers, and 4,000 kilometers. So, ito nga. Pero hindi na natin to ganong i-tutorial. So, gagawa naman ako ng part 2 regarding dito. But, pasadahan lang natin. Cheaper per kilometer pero hindi ganong kalaki. So, ito, no oil change. Kumbaga sa part 2, di-discuss natin yan. And then, smooth, quiet drive, premium feel, home charging, kumbaga no gas station, instant power. Ito nga, future proof. Kung bibili ka na sa sasakyan ngayon, ma-assure mo na future proof pa. Kaya lang nakakatakot din to. Kumbaga mabilis maluma yung model ng EV. So kapag bumili ka ngayon, sure yan, next year meron na yung bagong model. So yun lang nakakalungkot sa EV na yan. So kapag bumili ka ngayon, next year parang hindi na siya updated. So maganda kung bibili ka ngayon yung pinaka latest high-end para ma-future proof yung model mo kahit paano. And then switch to EV only if meron kang home charging. Maganda tong i-bundle sa solar setup. So which is nagpaplano rin ako mag-solar setup, kaya lang malaki rin yung ilalabas mong pera at may maintenance din yon. So mapapakinabangan mo siya, pero yung ROI medyo matagal, pero at least mapapakinabangan mo. And then yun nga, 2,000 to 3,000 kilometers per month yung usage, mapapakinabangan mo siya. And then garage with cover, kasi kapag sa init ng Pilipinas, hindi ko sure kung ina-advertise ba ng mga kasa ng sample BYD Tesla na okay lang na nakatirik siya. Magde-degrade kasi yung mga parts noon sa yung battery kapag tirik talaga sa ina. Unlike ng mga conventional car na mga luma na okay lang kahit tirik. And then yun nga, so planning to use car for 5 to 10 years kasi hindi talaga natin alam for now kung gaano katagal yung itatagal niya. In the future kasi maraming movable parts yan, and then maraming electrical. So yung chances na masira, mas maano rin kaysa doon sa mga conventional car na konti lang yung mga movable parts saka yung mga high-tech nila na mga component.
Then, gas car pa rin. So, yun. Gas car, ito yung mga advantage pa rin niya. Fast fuel, long distance, more gas station, cheaper upfront, tapos lower SRP. Kasi ngayon nga, since nag-boom, alam natin, pamahal yan. So, and then, no charging weight, proven reliable, better for rail use kung bihira mo lang gamit. Ako ngayon, bihira ko lang magagamit. Yung sasakyan ko since nung February hanggang March 2 times ko pa lang ata nagamit kasi nga sa mahal ng gas. So, mapapamana mo pa to sa mga future generation mo at least 20, 30, 40 years. Ma-assure mo yan sa gas cars. So, kahit anong model pa yan. So, yun lang mga savings ko. So, kung nag-enjoy ka sa video na to, please like, comment, and subscribe. Thank you. Magkakaroon tayo ng part 2. Thank you.